Hinog na raw ang West Valley Fault. Anytime pwede na raw itong umalog. Pero hindi ba ilang taon na itong hinog at alam naman ito ng lahat? Hindi ba ito nga'y tinatawag nilang the big one? Pero bakit biglang gano'n na lang ang naging interes ng media dito? Dahil ba sa kasindak-sindak na lindol na dumurog sa Nepal? At syempre, nagiging interesado lang naman tayo kung may posibilidad na mangyari din ito sa atin, hindi ba? Alam mo, wala naman sigurong masama sa paghahanda, sa pagbigay ng paalala sa kung anong pwedeng mangyari. Pero hindi kaya minsan nakakapraning lang tayo. Bogs, alog mo ko ba konti para may thrill, parang mukhang lindol, yan o. Siguro dahil sa media, mas bumibenta ang takot. Mas bumibenta ang nakakapraning. Kunyari, paano kung nagkaroon ng part 2 ang Ondoy, ang Yolanda, at biglang dumating si Godzilla? Lahat naman lagi di ba? Pwedeng mangyayari. Sa buong mundo, ang makinang nakakapagsabi na paparating na ang lindol ay hindi pa rin naman naimbento. Buti na lang merong earthquake simulator dito sa PHIVOLCS. Sa PhilVox? Dito makikita yung epekto talaga pag umaalog yung ground. Yung Dito ground, makikita mo talaga. Okay, maganda to. Hindi na to yung camera yung alog. Hindi na, ito mismo. Baka pakita niya alog. Subukan natin kung gaano kalakas. Mag-uubad ako para makita natin kung alog yung chan ko tsaka yung man boobs ko. Alog ba? Alog. Yan o. Maalog pala talaga, no? Alog. Ako, 8.5 na. Baka masira na to. Intensity 8.5 na. Ganito kalakas pala. Pero hindi gumagalaw yung man boobs ko. Hindi. Ang mahalaga lang ay ang takot na ito sana ay magresulta sa isang lipunan na handa sa lindol, baha at anumang sakuna. Tama ang MMDA. Earthquake drill na sabay-sabay ang lahat ang kailangan. Hindi lang ang mga estudyante at mga opisina. Okay, umalog ang lupa at nakalabas kayo ng gusali. Pero anong gagawin nyo kapag lahat kayo ay nagsiksikan sa kali at nagkakagulo? Yung mga ganun to talaga mo, sabi ko, ito ay nagsisilbing pabala sa pangayin na dulot ng paggalaw ng fault na ko. Yari tayo, lalamunin tayo ng lupa, tol. Tingnan mo, pares na pala yung drawing, oh. May puno. May bahay. Dito na yun, tol. Naku, katapusan na ng mundo pag lumindol. Ang nakakaloka lang, habang naghahanda tayo para sa the big one, tuloy-tuloy pa rin ang mga pabrika at mga bahay na nasusunog. Tuloy-tuloy pa rin ang madugong karambola ng mga sasakyan sa EDSA. Mabuti pa ang gobyerno ng Pasig naisip na maglagay ng mga signage dito sa dinadaanan ng fault. Dito sa Canley Road, meron dito at meron din sa kabila. Tol, matindi yung alog dito. Mas matindi yung intensity dito. Maraming dito nag-iibigan. Sorry Tito Joke. At Diyos ko, malamang tinamaan na tayo ng the big one, hindi pa rin ayos ang MRT. Gaya nito, isa to sa mga estruktura na sinasabi nila na kaibabaw sa fault. Naku, tol. Ilang eskwela kang kaya na parang nasa ibabaw ng fault tapos guguhodin yan. Naku, daming mga bata magsisigawan. Parang pag-ibig yan. Pag ikaw nasaktan, devastated. Ganun ang lindol, tol. Kaya nga, oh my goodness! At siyempre, how convenient. Saktong uso ang usapang lindol. Malapit na rin ang pasukan. Kaya alaman ng balita, mga eskwelahan sa fault line. Pustahan, next week, makakalimutan na itong lindol-lindol na ito. Lumilindol, tol. Lumilindol. O, yan o. Yan yung sinasabi ko sa'yo, tol. Lumilindol. Lalo na pag nasa fault line ka, di ba? Ano pinasabi mo? Bahay mo pag nasa fault line yung bahay mo. Maayos ka nga, Box. Si Bogsan pala yun? Oo, malog lang yung sabi camera. ko, pwedeng maraming mamatay pag yung bahay mo nasa ibabaw ng fault line, di ba? Parang pag-ibig yan eh. Pag nasaktan ka, devastated, ganun din yung lindol. Kung saktan kaya kita? Ganun to, lindol nga eh. Ito mo, biyak na yung daan, oh. Tsaka yung daan. Dati. Ang lakas ninyong mangpraning. Lumilindol, tol. Lumilindol, lumilindol.